Ikaw ba ay may anak na babae? Alam mo na ba ang mga gagawin kung sakaling dumating na ang unang dalaw ng iyong anak? Pero alam niyo ba na may mga bata na mas maagang nagkakaroon ng dalaw kaysa sa inaasahan? Ito ang tinatawag na early menstruation or precocious puberty. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang normal na edad ng unang regla, ano ang mga warning signs na dapat nating bantayan, at kailan dapat magpatingin sa doktor. Hi, I'm Dr. Mitch Dado, isang obstetrician gynecologist from Capital Medical Center. Normally, ang mga bata nagkakaroon ng menstruation ng una from 11 to 14 years old. Usually, maaga nagkakaroon ng menstruation ng isang batang babae pag before 9 years old, nagkakaregla na siya. Okay, may mga ilang reasons kung bakit maagang nagkakaroon ng regla ang isang batang babae. Number 1, pwedeng genetics. Pag ang nanay nila maaga rin nagkaroon ng regla, pwede rin maaga din ang pagkaroon nila ng regla. Pangalawa, pwedeng yung mga batang medyo on the chubby side or mataas ang BMI. Kasi ang fat tissue natin, ito ay isang endocrine gland din na nagtitrigger actually ng hormonal imbalance. Dahil dito, mas maagang nagkakaroon ng menstruation. Third, exposure to mga chemicals like mga parabens or yung mga phthalates na ito ay nakikita sa mga plastic containers, food containers, cosmetics, lalo na mga bata ngayon, medyo maaga na sila nagme-makeup, diba? So, nai-expose din sila dito. And these chemicals can actually trigger premature hormonal imbalances that may actually cause early menstruation din. Bago actually mag-menstruate kasi nagkakaroon ng pubertal changes na. Kung ang bata, pag 7 years old pa lang, nagkakaroon ng breast buds na, medyo kailangan mag-worry na rin tayo kasi usually, ang menstruation nangyayari 2 to 2.5 years after breast bud development. Nagkakaroon na ng regla ang bata. So, isang senyales yan na pwedeng maaga magkaroon ng regla ang kanilang anak. Number 2, pag maaga at masyadong malakas ang menstruation at masyadong mahaba ang menstruation, dapat ikabahala din to ng mga magulang. Too early means kasi meron talagang hormonal imbalance and this can actually affect the development ng isang bata. Number 1, pwedeng ma-affect ang growth spurt niya kasi since masyadong maaga siya nag-mature, yung pag-mature ng bones, masyadong maaga din, hindi siya masyadong tatangkad. Next, pwede rin magkaroon to ng mga effects sa fertility niya in the future and mas magiging prone actually ang mga bata to mga diseases, metabolic diseases in the future like mga cardiovascular diseases, diabetes, obesity, pwedeng strokes, increase ang cholesterol. So, lahat ng ito pwedeng magkaroon ng problema pag maaga silang magregla. Kung masyado namang malakas ang regla, isa din tong problema kasi first, nagkakaroon ng psychological problem ang mga bata kasi, di ba, nade-depress sila kasi masyado malakas ang bleeding, na-affect ang activities nila, and this can also actually have any problems with their fertility in the future. Actually, ang lagi kong advice sa mga pasyente ko na may mga anak na babae is even before nagkakaroon ng menstruation ng kanilang mga anak, to talk to them about this already para prepared ang isang bata at hindi nagugulat. Kasi usually nakakagulat yan sa bata na bigla na lang siyang pupunta sa banyo tapos may discharge na siya sa panty niya, diba? So, it's very important that you start these pep talks at around 7, 8 years old. Prepare the kid na ganito, since you're a girl, magkakaroon ng ganitong changes. Tapos pag nagkaroon ka na ng menstruation, ito na yung mga kailangan mong gawin. So you have to make sure na yung hygiene mo, nagwawash ka lagi, ganito ang tamang paggamit ng napkin, ganito ang tamang mga gagawin pag may mga masakit. So it's very important that you prepare your kids very early on pa. Once nagkaroon ng menstruation ang inyong anak, very important that you talk to them about this at ma-inform sila na normal happening to. Maigi din actually na ipa-check up kaagad ang inyong mga anak para alam natin kung normal bang nangyayari o merong mga kailangan i-watch out. Kasi minsan sa atin, normal na mag-bleed sila ng
ganitong number of days. Kunyari, may mga iba na 7, 8 days, 10 days, nagbi-bleed pa rin, nagsispotting pa rin. Sa atin, normal yun kasi baka nangyari sa atin yun. Pero, hindi na pala ito normal kasi ang normal cycle is 3 to 7 days. So, maigi na magpakonsulta, magpa-guide sa inyong OBGYN para alam nyo kung ang nangyayari sa inyong anak something na okay lang at kailangan lang obserbahan or kailangan may ibang gawin at may kailangang ibang mga test na gawin para malaman kung may problema ba or wala. Reminder lang sa lahat ng mga magulang out there na may mga anak. Number 1, again, talk to your kids. Talk to your daughter. Prepare her for this change in her life kasi malaking change ito. Let her know that this is normal and it's something not to be scared of. Dapat hindi sila madiri dun sa dugo kasi malinis naman to. And then, turuan sila kung paano tamang gumamit ng napkin, paano tamang maglinis, ano yung mga dapat gawin kung may mga ma-experience sila. At the end of the day, kung hindi sure kung anong kailangan gawin, magpakonsulta sa iyong obstetrician gynecologist. Tandaan, bilang magulang, mahalaga na tayo mismo ay may sapat na kaalaman para gabayan ang ating mga anak sa mga ganitong yugto ng kanilang buhay, lalo na sa kanilang unang dalaw. Dahil sa pamamagitan nito, mas magagabayan natin ang ating mga anak at mas maiingatan natin ang kanilang kalusugan. Again, I'm Dr. Mitch Dado, an obstetrician gynecologist from Capital Medical Center.